Nahuli at panimulang pagtatangka. Ang filosofiya ng wikang pambansa Pilipino. Wikang konstitusyon at kasaysayan sa talakayang pagbuong batas. Kaugnay ng wika, tunay na walang ibang mahalagang dokumento na pabatayan kung hindi ang nagsasabing konstitusyon. Palit-ulit na binabanggit ng mga manaliksik sa sosyal sadyang at humadalis na ang mga dokumentong ito ay may matagal at masilimuot na kasaysayan bago na itadhana Artikulo 14 Konstitusyon 1987 hingil sa wika ng usaping kultura o ideolohikal. Sa madaling salita, balikan natin ang naging kasaysayan ng wikang pambansa. Kilalanin natin ang mahigit na kalahating siglo ng naging buhay nito at panahon na pagtuklas ng identidad. Maglusot ang mga pangyayari humuhubog ng sa wika, kaya kailangan nating limain ang yugto-yugto at paunlarin ito. Pambansang wika sa hulma ng larangang pagpaplanong pangwika. Pangwika na mahalagang masipat at mapatalakay ni Dr. Pamela Constantino sa kanyang introduksyon. Hinggil sa maikling kasaysayan ng pagpaplanong pangwika, isa itong larangang bunga ng mga pagpupuri at pananawagan kaugnay ng wika kasama ang mga pag-aaral sa wikang pambansa. Ang ibang naging patakaran, pagtugon at pagkilos at reaksyon sa mga pangyayari pangwika ay nabunsod sa mga sosyalista at linguista na pagka-interes sa mga wika sa iba't ibang bansa, lalo na sa pambansang wika. Common na wika, lingua franca at ilang pinominom at programa gaya ng bilingualismo. Mga antas at dimensions at proseso sa pagpaplanong wika. May binabanggit na dalawang antas na pagpaplanong pangwika, klaro at micro. Samantala ng tatlong dimensyon kagyat na larunin ng component at ang mga ito ay status na pagpaplanong pangwika. Ayon kay Cooper 1989, ang korpus na pagpaplanong pangwika ay nakatuon sa pagbubuo at pagbabago, pamimili ng mga porma o na ginagamit sa pagpapahayag oral o kasulat. Bahagi nito ang mga gawain sa pagbabago ng spelling, paglikha o pagbuo ng mga salita. Pinagtutunan naman ng pansin ang pagpapalaganap ng wika at epekto sa gumagamit ng wikang dimensions at akwisisyong pangwika. Ang antas, dimensyon at proseso sa pagpaplano pangwika. May binabanggit na dalawang antas sa pagpaplano pangwika, macro at micro. Samantala may tatlong dimensyon kagiat na layunin o component. Ang mga ito ay status na pagpaplano pangwika at status na pagpaplano pangwika ang nagbibigay pansin sa mga tiyak na gamit mula sa wika ng pagkatuto sa mga akademikong gawain at o intelektualisasyon, wikang opisyal na pamahalaan, korte, lehislatura, ehekutibo ng negosyo at iba pang paglipunang institusyon. Ayon ulit kay Cooper 1989, ang korpus na pagpaplanong pangwika ay nakatuon sa pagbubuo, pagbabago, pamimili ng mga forma o word,
ginagamit sa pagpahayag oral o nakasulat. Bahagi ito ang mga gawain sa pagbabago ng spelling, paglikha o pagbubuo ng mga salita. Pinagtutuunan naman ng pansin ang pagpapalaganap ng wika at epekto ng gumagamit ng wika sa dimisyon, akwisyon, pangwika. Pagpaplano pangwika sa tawid bayan cross-cultural sa sipat. Isang interesadong area ng pagpaplanong pangwika ay nagtawid bayan o cross-cultural na pag-aaral. Hilig itong nagiging panabik dahil inilugar at pinag-aaralan ito sa malawak na lipunan sa lalim ng kasaysayan ng pagpartikural na bisang bansang pinag-aaralan. Mayabong din ang mga pagpupunyagi sa mga komparatibong pag-aaral sa pagkaranasan sa pagitan ng mga bansa bayan. Mula sa tungo sa modernisasyon sa pagpaplanong pangwika, karanasan ng Malaysia, Indonesia at Pilipinas. Pamela Constantino, 1990, ipinakita ang mga natatanging karanasan ng ilang bansa sa Asia, lalo't higit sa Timog Silangan Asia. May partikular masasabi relihiyon at sumailalim sa serye ng pananakop mula sa mga bansa sa karanasan ng Malaysia at Indonesia bilang mga nasakop na bansa kolonyal na panahon ang opisyal na wika sa edukasyon ay wika ng mga mananakop o dayuhan. Pagpaplano pagwika sa Pilipinas. Balik tanaw sa kasaysayan, binabanggit na sa panahon ng Kastila ay naging malaki ang papel ng wika sa pamayagpag ng mga prel at mga reliyosong orden sa kanilang kausayan sa wika ng pananakop at sa mga lokal na wika. Sila ang nagsilbing gitnang tulay o panagitan ng mga katutubo at sa kolonyal na Espanya. Ito ay sa gitna ng katotohanan ng kanilang sinuway ang taga-gubilin na ito turo ang wika ng mananakop sa mga paaralan. Ang wika sa panahon ng globalisasyon binabanggit sa mga nasa panahon sa globalisasyon na minsay tinagtawag na Thatcherism o Reaganism dahil ginagamit ang termino at umiral sa mga binabanggit na panahon sa mga nasasabing kapitalistang bansa. Nagiging litaw ang
mahigpit na ugnayan ng desisyon o ekonomiya tunguhin ng sistema ng edukasyon at dominanteng kultura kasama ng wika. Anong pagwika sa Pilipinas? Balik tanaw sa kasaysayan, bilanggit na sa panahong Kastila ay naging malaki ang papel ng wika sa pamayapang ng mga praile at ang mga relihiyosong orden. Sa kanilang kahusayan sa wika ng pananakop at sa mga lokal na wika, sila ang nagsilbing gitna ng tulay o tagapamagitan sa mga katutubo. At sa kolonyal ng Espanya, ito ay sa gitna ng katotohanan na kanilang sinuway ang tagubili na ituro ang wika ng mananakop sa panahon sa mga paaralan. Ang wika sa panahon ng globalisasyon. Binabanggit na sa panahon ang globalisasyon na minsan tinatawag na Thatcherism o Reaganism. Dahil ginagamit ang termino o umiiral sa mga binabanggit na panahon ng mga nasabing kapitalistang bansa. Nagiging litaw ang mahigpit na ugnayan ng disenyo ng ekonomiya, tunguhin ng sistema at edukasyon at dominanteng kultura kasama ang wika. Pamilosopiya sa wikang pambansa o Pilipino. Sa mga naunang diskurso, ipaliliwanag ang mahigpit at lantarang ugnayan ng globalisasyon, ekonomiya, krisis ng sistema sa edukasyon. Makita ito mula sa mababang budget, sa pagmamanipula ng kurikulum hanggang sa pagpapalakas ng mga Ingles at pagpapahina ng wikang pambansa o Pilipino sa larangang Pilipino. Binabanggit din ang mga pagtataka o pagkukunwari sa 12th at 15th Congress ng mga debate sa wikang Pilipino sa gitna ng pagkakatala. Ito sa dalawang huling konstitusyon ng Pilipinas. Malinaw rin ang katotohanan sa isang banda ang pagkakatala sa mga probisyong pangwika sa Konstitusyong 1987 ay bunga ng idealismo at halina ng EDSA 1 o EDSA 1. Sa bahagi ng advocates mula sa hanay ng akademiya, isang malaking tagumpay ang tanghalin ang wikang pambansa na dumaan sa butas ng karayom ang sinong mga debate at sagasing lobby. Ang filosofiya sa wikang pambansa ay sumasagot ng mga usaping katangian, pinagbulan at gamit ng wika kung inilalapat ito sa kaso ng wikang Pilipino bilang wikang pambansa. Una, ang katangian. Katangian patuloy sa payabungin mula sa mga wika sa Pilipinas at iba pang wika. Nakabase ito sa mga kumon na pardon at mga wika sa bansa or the universal na lapit, de facto at de jure. At ang pangalawa naman ang pinagbulan o batayan. Ang pinagbulan ay linguistical o Tagalog ang mga wika sa Pilipinas at mga wika na mananakop, historical at anthropological. Karanasan ng katipunan ni Andres Bonifacio, karanasan sa sistemang edukasyon at lakas ng mass media at ang kulturang popular. At ang panghuli naman ay ang gamit. Ang gamit na instrumental sa pagkakaisa at sa mga demokratisasyong wika ng pagtuturo, pabansang lingua franca, wikang opisyal at sistemental na pagbibigay kilanlan o identidad at dignidad bilang isang bansang naghahangad ng soberanya. Ano ba ang patakaran sa edukasyon bilingual ng 1987? Ang patakaran sa edukasyon bilingual ng 1987 ay naglalayong pahusayin ang kasanayan sa Pilipino at English sa pamamagitan ng pagtuturo ng dalawang wikang ito at sa paggamit ng mga ito bilang mga medium ng pagtutoo sa lahat ng antas. Mitiin ng bansa na makapag-angkin ang mga mamamayan nito ang kasanayan sa Pilipino upang magampanan nila ang kanilang mga tungkulin bilang mga mamamayan at sa English upang makatugon sa mga pangailangan ng bayan sa komunidad ng mga bansa. Habat na siya sa pagtuon sa language nga English ug Pilipino para mabansay pa og unsa ang paggamit na nga language. Kung hindi paunahin wika, ano nga ba ang mas tamang pagkikilala
sa English sa kasalukuyan sitwasyon pangwika sa bansa. Sa kasalukuyang kalagayan, ang lingwahe prangka sa buong bansa ay Pilipino. Kaya ang Pilipino ay lumilitaw na ikalawang wika sa mga pook na di Tagalog sa gayon. Ang pagkasabi na English ang pangalawang wika ay isang paraan ng sobaysyon sa kasalukuyang Estadong Pilipino. Sa mga rehiyon di Tagalog, ang dapat mangyayari ay ito rin ang English bilang pangatlong wika o higit na angkop bilang isang banyagan wika. Kailangan daw di himuon ang English o sikan language. Kay naapay mga language nga higit nga importante maong ikatulora ang English sa important language dire sa Pilipinas. Hindi ba English naman talaga ang pandaigdigan wika ang wika ng globalisasyon? Ipanilaliwanag ng mga eskolay sa wika at globalisasyon ang isang bagong lingwistikong kaayusan sa panahon ay globalisasyon nga. Ngayon, sabay-sabay na dinidipilop ang pandaigdigan wika, regional na wika at lokal na wika. English nga ang umiiral na pangunahing pandaigdigan wika. Ngunit nadidilop din ang mga panrehiyon wika o wikang. Kuan ang globalisasyon kay part na ang English language kay mauman na ang gamit sa tibuok kalibutan para makakommunicate ko tas para magkaintindihan ang bawat isa. Bakit kailangan gamitin ang Pilipino bilang wika ng edukasyon? Kailangan gamitin ang Pilipino bilang wikang panturo dahil sa wikang ito pinakamabisang matuto ang ating mga estudyante. Ang katotohanan ito ay kinilala na sa konstitusyon ng itakda rito ang magiging wika ng Pilipino ng sistemang pang-edukasyon. Bukod dito, kapag ginamit ang Pilipino bilang wikang panturo, natututo ang mga mag-aaral at natutuhan din nila ang nilalaman ng ating kultura, ang kaluluwa ng ating pagkabansa. Ang pinapangarap ng pamahal na matatag ng republika ay matatamo lamang kapag nauunawaan at minamahal ng sambayanan ang kanilang sariling kultura. Tunay na may panganib na mabuslo sa makitid na nasyonalismo o pasistang uri ng nasyonalismo ang diskurso sa wikang pambansa. Nangangailangan ng malalim na pagkakaunawa sa kasaysayan at sa realidad sa lipunan para matalos ang makatwirang panindig at tungkol rito. Kailangang makita na sa mga bansang sinakop at neokolonyal na bansa, may himig musika at nasyonalismo. Ito ay paglaya sa pambansang pang-aapi laban sa mananakop o sa imperya. Lista, dito rin kailangang ibalikan ang pinakamataas na anyo ng nasyonalismo sa kasaysayan sa aral ng Revolusyong 1896. Ito ay malinaw na nasyonalismong anti-mananakop. Tinatanggap na kakapos at panimula ang akdang ito sa pagtatahi ng ekspresyon sa wikang pambansang o Pilipino. Sumasabay ang kalayaan ng paninindigan sa wika sa pulsori ng lakas ng kontra-hegemonya. Malay na kontra-globalisasyon. Ang pagsasalita ng globalisasyon sa resistimasyon sa wikang Ingles at marketisasyon ng edukasyon ay tunay na nangangailangan ng solido, sustinado, progresibo at prinsipyadong kilusang kultura at akademiko